po sa inyong lahat mga kababayan. Hapon dito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Actually, wala pa akong balak mag-live broadcast ngayon. Pero dahil sa committee hearing na nangyari kanina sa committee ni Senator Amy Marcos, hindi ko po mapigilan ang aking sarili na ipalabas ito para malaman po ninyo itong panlilinglang muli ng COMELEC para ipagtanggol at ipilit na ipasok ang Smartmatic, itong cheater-killer Smartmatic, para siya naman ang maghawak sa ating eleksyon para dayain na naman tayo sa 2022. Again, I stand by every word I say here and now. Now, natandaan ko po, matapos po nang nag-expose po ako nitong dayaan, malawakang dayaan ng COMELEC at Smartmatic noong July 29, 2018. And then it was followed sometime in August 3. And then meron pang hearing noong November. Until after that, hindi na po ko inimbita sa Senate hearing. Although, mula pa noong 2010 hanggang 2018, palagi po ako doon. Resource speaker po ako resource person po ako doon sa Senate hearings tungkol sa eleksyon. Suki po ako doon. Suki ako ni Coco Pimentel. Pero siguro pag may gusto po siyang kunin sa COMELEC, tinatawag po niya ako. Palagi po akong pinapagsalita pag may gusto siyang kunin sa COMELEC. Pero pag hindi naman at napagbigyan, hindi po ako tatawagin nun. That has been my experience mula pa noon over the last 8 years. Now ngayon, hindi na po nila ako inimbita. And kanina, I sent an email sa Committee Secretariat at sinabi ko po that we have a new group. Ito po yung global group natin, ang People's Alliance for Clean Elections in the Philippines. That's PACE PH 2022. Ito po yung tayo nung 3 days ago. And ang sagot po sa akin, sir, we will papa-approve pa po kami. So nag-antay po ako, nabigyan ako ng link. Actually, dito ako nakaupo kanina for about 2 hours. Wala naman pong link dumating. So umalis na lang po ako. Pero eto na, nagte-text na yung mga kaibigan ko na nandoon sa loob. Yung isa ay abogado, kaibigan ko, at maaasahan po ito ng taong bayan. Hindi niyo po ito kilala, low-key lang po itong abogadong ito. He is also an IT expert. So lawyer, IT expert. Ang unang komento niya, ang komento talaga niya, Smartmatic yata gumawa ng presentation ng COMELEC. Kasi nag-present pala ang COMELEC doon sa harap ni Senator Amy Marcos sa kanyang committee. Nag-presentar ang COMELEC ng hybrid election system nila. You see, sinakyan nila ang ating gusto. Gusto natin ng hybrid, mano-manong botohan, mano-manong bilangan, pero automated ang transmission para hindi na po ma-snatch ang balota, para hindi na po burahin ang election return na paper election return. So sinakyan ng sindikatong COMELEC at Smartmatic, meron daw silang hybrid election system. We will come to that later. So ito na ang komento ng aking kaibigan, abogado, IT expert. Ang sabi niya, Smartmatic yata ang gumawa ng presentation ng COMELEC. So COMELEC ay para mga tuta na may tali sa liig na hila-hila ni Smartmatic. That's the way I describe them. Sorry guys, but I would be very frank with you. Itong mga commissioner ng COMELEC, wala kayong pinagkaiba sa tuta na may chain dito sa liig at hila-hila ni Smartmatic yung inyong amo. Kung ganun, Smartmatic yata ang gumawa. Ito namang expert din na IT expert, na kaibigan ko rin, nandun din. Ang sabi, balota pa lang, Smartmatic na. At yung projecting machine, Smartmatic din. Mukhang Smartmatic talaga. So dalawa ito, isang abogado IT expert, isang IT expert, magkatugma ang sinabi. Mukhang si Smartmatic na gumawa ng presentation ng tutang si COMELEC. Si Commissioner Casquejo yata ang point person doon na nagsasalita, pero kukunin ko pa yung video because I want to rip your presentation apart in public, Mr. Casquejo. Now, bakit nga ba pinipilit ng COMELEC si Smartmatic, mga kababayan? Ito nga talaga ang malaking, hindi na talaga palaisipan eh. Pera ang pinag-uusapan dito. I'll be very frank with them and be very frank with the public. Pera ang pinag-uusapan dito kung bakit pinipilit talaga ng COMELEC pa rin ang mag-control ng ating eleksyon, magpapatakbo ng ating eleksyon. Hindi na nga po pwede ang Smartmatic, mga kababayan.
2010 pa lang, 2013, 2016, 2019, 4 na eleksyon. Walang eleksyon na nangyari sa ilalim ng Smartmatic na walang question. Totoo. Halugugin nyo ang lahat ng report sa eleksyon noong 2010, 2013, 2016, 2019. Walang eleksyon na si Smartmatic nang nagpapatagbo na walang question. Questionable palagi. Itong nagdaang 2019, anong nangyari? 7 oras, walang resulta lumabas. Paglabas ng resulta, bulaga ang lahat. Tapos na ang eleksyon. Na maniobra na, naluto na ni Comelec at ni Smartmatic. Sinulatan ko ito si Casquejo. Sinulatan ko ang 7 komisyoner ng Comelec. Sinagot ba ninyo ako? Hindi. Hindi nyo ako sinagot. Tinanong ko kayo kung bakit ganito ang nangyari. May sagot ba ang Comelec? Wala. Hindi nila ako sinagot at hindi sila natatakot ng administrative na kaso, mga kababayan, dahil they are impeachable officers. So mahihirapan tayong magpatalsik sa mga komisyoner na ito dahil impeachable officers sila. Hindi basta-basta makasuhan. So, kaya, ayan, they act like they are gods. Parang Diyos sila sa bansang Pilipinas. Pero Diyos nga sila sa Pilipinas, hawak-hawak naman sila sa leeg. Nakatali ang mga leeg nila. They're like chained dogs of Smartmatic. So, bakit nga ba ipipilit? O ito, walang eleksyon na walang question. Lahat ng eleksyon mula 2010 hanggang 2019, puro may question. Lalo na yung panahon ni BBM. Yung kinalikot yung server. At bigla na nang nabulaga ang lahat. Ilang oras matapos kinalikot, ay nanalo na si Annie Lenny. Kaya nga palagi paulit-ulit kong sinabi, in my heart, I honestly believe it was Bongbong Marcos who really won the vice presidency. So, ito mga kababayan, at inahamon ko ang Comelec, makinig kayo. Kasuhan nyo ako kung hindi totoo ang sinabi ko. Kasuhan nyo ako. Go! Kasuhan nyo ako, makinig kayo. Sa kasong Pilais versus Radasa, kaso nyo yan, Comelec. Pilais versus Radasa. Election Protest Case Number 2013-12. EPC Case Number 2013-12. Kaso ninyo yan. Hindi kayo mahirapan maghinap. Halugugin nyo yung balota. Sa Precinct 193, Barangay Talima, Lapu-Lapu City, sa Cebu. Itong presinto na ito, paulit-ulit ko itong sinasabi sa Senado, sa hearing. Precinct 193, Barangay Talima, Lapu-Lapu City. 3,801 votes. 3,801 boto. 3,801 votes. Mali ang bilang ng makina. Huwag po kayo magtaka, mga kababayan, kung bakit umabot ng 3,801. Gayong maximum lang ng botante ay 1,000. Kasi po, bawat balota ay may 30 votes. So kung ang lahat ng 1,000 botante sa presinto ay bumoto ng 30 votes, from president all the way down to konsehal, iabot po ng 30,000 votes. So ito, 3,801 votes wrongly counted by the PICOS machines of Smartmatic. Ang average, ang error rate is 26.1%. So bali, sa halos kada 4 na boto, isa mali. 26.1%. Sa bawat 4 na boto, error rate yan. Barangay Talima, Lapu-Lapu City, Precinct number 193. 3,801 votes, wrongly counted. Mali ang bilang ng makina. 26.1% po yan. Now, dito po tayo sa Cebu Province. Clustered Precinct number 3. Barangay Lanao, Asturias, Cebu Province. Okay? Clustered Precinct number 3. Barangay Lanao, Asturias, Cebu Province. 1,575 ang boto na mali ang bilang ng makina. 1,575. Equivalent to 14.15% of the votes cast. So, paano tayo magkakaroon ng eleksyon na ganito ang pagbilang ng makina? Dalawa lang po itong pinapakita ko kasi kung ipapakita ko lahat, mga kababayan, baka bukas pa tayo matatapos. 1,575 votes ang mali sa Lanao, Asturias, 14.15%. Sa Barangay Talima, Lapu-Lapu City, 3,801 votes, representing 26.1% of total votes cast. Sige, Comelec. Nandyan pa naman sa inyo mga balota siguro, halugugin nyo lahat. Kasi ang source ko dito, ang revisor mismo, iniisa-nisa nila ang boto mula national, senador ito 2013 eh,
senators all the way down to councilors. Halugugin nyo. Mali ang bilang ng makina ni Smartmatic. Matagal ko nang sinasabi, ang makina ni Smartmatic hindi mapagkakatiwalaan. I stand by my word. Kasuhan nyo ako kung hindi tama ang sinabi ko. Now, kung mapatunayan din ninyo na tama ang sinabi ko, umalis kayo sa pwesto. Kayong 7 komisyon nyo dyan ng COMELEC, mga walang silbi kayo, mga traidor kayo sa bayan. Ito pa, mga kababayan, 2016, presidential election. Ito yung kay Bongbong Marcos, kay Senator Bongbong Marcos. Ito, hinahamon ko ulit ang COMELEC. Kapag mali ako, kasuhan nyo ako. Pero kung tama ang sinabi ko, o may basihan ang sinabi ko, umalis kayo dyan sa pwesto ninyo, huwag kayong magpapakapal ng buka ninyo, yung 7 komisyon nyo dyan ng COMELEC. Ito, mga kababayan, yung resulta po na pumapasok sa DNS server ng Smartmatic, ito yung server, doon pumapasok yung mga resulta. Yung last legitimate recorded transmission code is 9315. Technical yan masyado, pero tandaan nyo lang ha, nagsimula po yan sa 0001 hanggang naging, 0001 nga, 0001 hanggang 9315, 9315. Ito po yung legitimate transmission codes na ginamit ng ating halalan. Sa DNS server po yan, yung pinagsasabi ko po noon sa Senado na tamimi ang COMELEC at Smartmatic. Imagine ang dami na doon. Nandun si white-haired Boy Brillantes. Nandun ang abogadong ACRA ni Smartmatic. Nandun ang mga leader ng Smartmatic at ang commissioners ng COMELEC. Pero wala po silang nasabi. Lahat sila tamimi, lahat sila para nahulugan ng bomba. Wala, hindi nakapagsalita. Ito, the last officially recorded transmission code, legitimate transmission code, is numbered 9315. Absentee voting post. Galing po sa ibang bansa yun. Overseas voting, 9315. However, sa DNS log, ito yung nahuli namin. Sa DNS log, may transmission po mula sa transmission code 9701 at 9702. Bakit merong 9701 at 9702 gayong ang last recorded legitimate transmission code is 9315? 93. Wala nang 95, walang 96. Bakit biglang may 9701 at 9702? Malinaw po siguro niya ang numero mula 0001 hanggang 9315. Hanggang dyan lang dapat. Yan ang legitimate transmission code. Wala nang iba. Bakit tumalon 9315, wala namang 94, walang 95, walang 96, pero may 9701 at may 9702. Saan galing yun? At saan posible nag-transmit ang mga resultang ito, peking resultang ito? Ito, mga kababayan, posibleng galing sa Quezon Province. Galing sa Quezon Province yung mga peking resulta na yun. At ang ginamit nilang transmission code ng makina doon ay 5604, 5609, 5611, 5612, 5613, 5614, 5626 at 5643. Yan, 8 canvassing servers ang gigamit pag-transmit ng mga peking resulta. Ito yung mga numbers do. Transmission code 5604, 5626, 5643, 5611, 5612, 5613, and 5614. 8 yan. All cited in Quezon Province. Ngayon, COMELEC at Smartmatic, i-explain nyo sa publiko bakit tumalon yung transmission code. Bakit may 97, gayong hanggang 93 lang? Walang 94, walang 95, walang 96, bigla na lang may 9701 at 9702. At marami itong resulta na pinadala galing sa 9701 at 9702. At ang ginamit na mga machines ay yung numbered 5611 to 5614, 5604, 5609, 5626 at 5643. Oh. Nasagot ba ito ng COMELEC at Smartmatic, mga kababayan? Hindi. Nganga na tamimi ang mga mandaraya. Kaya
Kaya pala, ipipilit talaga ng COMELEC si Smartmatic. Dahil ibibenta na naman ang ating eleksyon. Tayong lahat, para na lang tayo mga props doon sa presinto. Lilinya tayo ng mahabang pila. Boboto tayo, tapos ibibenta lang pala ang ating boto doon sa kung sinong Poncio Pilato, sinong Judas dyan ang bibili. Sinong highest bidder dyan. Hindi naman mangyayari ito mga kababayan kung walang monetary consideration eh. Kaya nga hinahamon ko itong COMELEC, patunayan nyo na mali itong dalawang sinabi ko, itong dalawang example. Na mali ito. Na wala akong pinagbasihan dyan sa sinasabi ko. Patunayan at kasuhan nyo ako. Dahil kung mapatunayan ko rin ito sa harap ng publiko, huwag kayong magpapakapal ng mukha. Umalis kayo dyan sa pwesto niyo. Mga traidor kayo sa bayan. Ito ang challenge ko po mga kababayan. Hamon ko po ito kay Commissioner Casquejo. At yung sa COMELEC dyan. Magdebate tayo publicly sa hybrid election system. Ngayon, ready kayo. Meron pala kayong presentation. O sige, yung presentation ninyo, ipakita niyo sa publiko, haharapin ko kayo. Pagdebatihan natin ito publicly, openly, in front of the public. Hamon ko yan sa inyo. Commissioner Casquejo at ikaw, kayong buong COMELEC. 7 kayo dyan eh. O 7 kayo. Isama niyo pa si Smartmatic doon. Ako lang sa kabila. Sige, harapin ko kayo. Choose your date, choose your time, choose your place. Sa inyo pa ang audience. Sige, sa inyong audience, kayo, maghakot kayo dyan. Sa inyo lahat ng audience. Kayong Smartmatic, kayo, maglampungan kayo dyan. Inyo ang audience. Name the date, place, and time. I'll be there. Ako lang mag-isa. Harapin ko kayo. Let's publicly debate on the hybrid election system. Challenge ko yan sa inyo. Tingnan natin. Alam na, hinamon ko kayo. Tingnan natin. Ito, public itong hamon ha. Hamon ko talaga sa COMELEC, kay Commissioner Casquejo, sa buong COMELEC at Smartmatic. Sa inyo pang audience. Sige, maghakot kayo dyan lahat. Haharapin ko kayo, ako lang mag-isa. Anytime, anywhere. Basta siguruhin ko lang ang aking seguridad. Kasi alam ko naman, may mga So, pagdebatihan natin ito. Tingnan natin kung sino ang mananaig, kung sino maiintindihan ng taong bayan. Ako, willing ako magpakita sa inyo. Ewan ko lang, ito mga kababayan, nag-hearing sila, hindi naman ako inibita. Alam nyo, basta nandyan si Glenn Chong, hindi uubra ang mga mandaraya, mga kababayan. Hindi po ako nagmamayabang. Tingnan nyo na lang ngayon. Nag-hearing sila, hindi ako inibita. Ako na nga ang nag-apply, hindi pa rin ako inaprobahan. Imagine, hindi ako inimbita. Nagpa-imbita pa ako. Hindi pa rin ako inimbita. Hindi pa rin ako inaprobahan. Oh, kasi magpipresent pala ang mandaraya ngayon. Lilinlangin nila si Senator Marcos. Lilinlangin nila si Senator Tolentino. O sino pa mga senador ang nandun. But mind you, smarter pa sa inyo si Senator Marcos. Smarter, way a lot smarter than you are. Kayong bunch of COMELEC and Smartmatic dyan. You see mga kababayan? Nagpapaimbita na nga ako eh. Ayaw pa rin. Kasi magpipresent pala. Manliling lang na naman pala ang COMELEC at Smartmatic ngayong araw na ito. So yan. Ayaw nilang nandun ako dahil kukontrahin ko sila. At makakahanap ako ng butas anytime, anywhere sa kanilang presentation. Kaya gusto nila sila lang. So you see mga kababayan, what an insidious machination this is. Yung para bang patago, mandaraya kasi eh. Mandaraya, kaya nagtatago talaga. So, they don't want to come out publicly. Kung magsasalita sila, gusto sila lang. Hindi sila, ayaw nilang nandun si Glenn Chong kontra sa kanila. Hindi talaga sila lulusot. I promise you that, mga kababayan. Anywhere na magharap kami ng COMELEC at Smartmatic, hindi lulusot yung mga hinayupak na yan. So, ito ngayon, itong presentation ni Commissioner Casquejo, kuha kami ng kopya. Anyway, yung kaibigan ko sa Dubai, nakakuha na po sila ng kopya. I will expose it before you, mga kababayan. Kukomentaryuhan ko yan, i-publicize ko yan para malaman po ninyo. You have the right to know. Kasi kinabukasan ninyo ang nakasalalay dito. Kinabukasan ninyo, hindi kinabukasan ni Glenn Chong. Alam nyo, ako mabubuhay ako for the next 10 lifetimes. I don't need to rely in my government. Hindi po ako nagmamayabang. I'm fighting for my country because that is what I see is best for me to do. If I want to make my life meaningful, kung gusto kong may saysay ang buhay ko, I would rather help my country. I would rather help my people. Ibenta ko. Diba? Sinabi ko na po sa inyo yan. Inalok na po nila ako dati.
mismo sa loob ng Senate hearing, mismo sa loob ng Senate Session Hall. Si George Quintana, counsel ng COMELEC, na gusto niya mag-usap na lang kami para wala na po akong problema daw sa biliran. Ibig sabihin, papanalunin na nila ako. Pero ang sagot ko po sa kanila, walang presyo. Prinsipyo ko, ipaglalaban ko ang aking bansa at ang sambayanan. It doesn't matter to me, hindi naman ako mamamatay kung hindi ako uupo sa pwesto. Basta ang mahalaga, ang mga tapat na lingkod bayan ang siyang makakaupo para mas mabilis po ang pag-unlad ng ating bansa. Magkakaroon tayo ng dignidad, lahat tayo, at sabay-sabay tayong uunlad. Pero hindi po mangyayari yun kung si Smartmatic pa rin ang may hawak ng ating election system. So, ito mga kababayan, bigyan ko po uli kayo ng another example kung bakit ko sinabi na kahit ang COMELEC ay mandaraya talaga. Noong December 2014, inimbita po kami. Inimbita ako kasi maingay nga ako eh. Si Sixto Brillantes pa ang chairman noon. So, inimbita kami. Pumunta kami sa COMELEC kasi po, dahil sa ingay namin, committee ni Coco Pimentel at that time na pabuksan yung 383 ballot boxes. 383 CF cards pabubuksan. Ipapa-check kung tama ba ang resulta. So ito na, pumunta kami doon. May 10 laptops doon sa harap namin. Of course, sa loob yun ng COMELEC. So 10 laptop na doon sa harap. So pinagpipili kami. Kasi random. So pipindot-pindot ka doon sa laptop ng 10. Tapos yung pinindot mo, yun ang bubuksan nilang CF card. Okay. So ito, nauna, yung committee secretary. Si lalaki yun, nakalimutan ko yung pangalan. Yung committee secretary ang unang pumindot doon sa laptop. Nung pindot siya ng 10, siyempre, CPA po ako, may statistics po ako, at alam ko po yun. Nung 10 pa lang ang pinindot niya, bumalik na po yung 3, 4. Imagine sa 10 niyang pindot, 10 niyang pinili, bumalik yung 4 at sinabi, napili mo na yan. That was already a warning sign to me. Bakit biglang bumalik? Bakit napili na niya ang pinindot na ito? Ibig sabihin, hindi 83,000 CF cards ang pinapilian sa amin. Dapat 83,000 yun. Kasi 83,000 ang PICOS machines na gamit. So dapat, yung pool na pagpipilian namin ay 83,000 CF cards. Nung 10 pa lang ang pinindot, bumalik na yung 4, ibig sabihin, 2,000 lang siguro ang pinagpilian sa amin. Tinago yung 81,000. Any statistician, you would know what I'm talking about. Kung may mga statistician pong nanonood sa atin, alam po ninyo kung anong ibig kong sabihin. Ang pool ay dapat 83,000. Sa 10 choice, 4. So, ibig sabihin, ang pool ay maliit. Hindi 83,000. So, feeling ko 2,000 lang ang pinagpilian sa amin. Tinago yung 81,000 para hindi makita yung problema. So, ito na, ako na ang pumindot. Pag pindot ko ng 10, 3 ang bumalik ulit. So, sabi ko sa mga kasama ko, wag na kayong pumindot dyan sa laptop na yan, mandaraya yan. So, doon kami naghanap sa papel. Kumuha kami, sabi namin, bigyan nyo kami ng yung paper printed, yung printed na mga listahan ng mga presinto. Doon kami humanap. Hindi na kami pumindot doon sa laptop dahil dinaya na kami sa laptop. So, COMELEC yun mandaraya talaga. Ito pa, nung kasagsagan ng hearing, pinopose na po namin yung hybrid election system. Nag-testing ang COMELEC, time and motion study. So, ito na. Kasi gusto nilang ipakita na mabagal na ang hybrid. So, ito, gumawa sila ng mga balota-balota. Sa halip na Pilipino, ang pangalan, Filipino sounding names or Filipino names, ang ilagay sa balota, ang nilagay ay yung mahirap i-pronounce. Yung mga Russian, Japanese, siyempre mga kababayan, ang magbabasa, paulit-ulit na babasahin dahil foreign sa kanya. Sino bang Swarovski ang tatakbo dito sa ating bansa na kandidato? O, sino bang Hapon ang tatakbo dito sa ating bansa? Bakit Hapon ang nandyan sa balota? Bakit Russian sounding names ang nandyan? Siyempre, ang nagbabasa mga kababayan, natatagalan. Siyempre, pagdating sa Senado, sabi ng COMELEC, mabagal itingnan nyo, ang bagal magbasa ng BEI, ang bagal magbasa ng teacher. Di sinabi ko, huwag nyo na nga kaming linlangin. Kung Juan, Pablo, Pedro ang nilagay nyo, mabilis yan bilangin. De la Cruz, Santol, Santos,
O, mabilis yan bilangin dahil common yan sa atin. Pero kung ang ilagay mo, Swarovski, Japayuki, siyempre mahihirapan magbasa, siyempre tatagal. Kasi gusto nilang ipakita na matagal nga ang bilangan sa hybrid election system. Because gusto nilang mandaya para Smartmatic pa rin ang gagamitin. So you see mga kababayan, sa paggawa pa nga lang ng time and motion studies, hindi mo na mapagkatiwala. Ano na lang dito sa time and motion studies, sa pagpili ng mga presinto, dinaya pa kami doon sa laptop nila. Kung dadayain tayo sa kanilang laptop, dadayain tayo sa pagbasa ng pangalan, ano na lang kaya ang eleksyon natin mga kababayan kung ganitong klase at uri ang Comelec na magpapatakbo sa ating halalan? Diyos mio por santo. Ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin ito. Kaya nga po mga kababayan, pasensya na sa Comelec. Mga commissioner kayo, pero I have the right to speak up. I am a free man. I have my dignity. I am a Filipino. At hindi nyo ako madidinig kukonsabo because my loyalty remains to my country and the people. Kayong mga leashed dogs kasi mga tuta na may yung chain ba, di ba mga kababayan, yung hihilain natin yung tuta, may chain yan dito. Yan, parang ganun sila. Si Smartmatic ang nasa dulo, hila-hila sila. Now, prove me wrong. Kayong dyan sa Comelec, prove me wrong. Show to the world that you can be trusted. Kung pag sinabi nating hybrid election system, mano-mano yung butuhan, mano-mano yung bilangan. Hindi yung ang baluta ay si Smartmatic pa rin ang gumawa para sa inyo. Hindi yung ang projecting machine ay si Smartmatic pa rin. Lahat na lang kayo. Wala na talaga yung, puro kayo mga tuta ni Smartmatic. O ito pa mga kababayan, baka makalimutan ko, pinapalabas din ng Comelec, mahal daw ang hybrid election system. Hindi po mahal ang hybrid election system. Pinapalabas nilang mahal dahil gusto nila doon sa mura. Mura daw si Smartmatic. Mura nga, dadayain naman tayo. Sa hybrid, okay, hindi po mahal ang hybrid. Kung magbabayad man po tayo, ang pinakamalaking component po sa babayaran sa hybrid election system, sino? Ang ating mga guro. Dahil po, ang presinto natin ngayon ay 100,000. Sa hybrid election system, ang presinto ay sisipa to 400,000. Dahil po, ang bawat presinto ay may 200 voters lamang. Hindi tulad ngayon. Ngayon, sa Smartmatic, 800 hanggang 1,000 ang butante sa presinto. Iisang makina lang sa dulo, lahat ay parang imbudo. Kaya makikita ninyo yan. Nakita ninyo yan. Ang haba ng pila sa mga presinto natin sa panahon ni Smartmatic. Panahon ni Smartmatic, ang haba ng pila ng mga butante. Marami ang nadidisenfranchise. Basa ka na sa pawis, nakakita ka pa ng away, hindi ka pa nakaboto, dinaya pa ang boto mo. Yan ang Smartmatic. Now, ngayon, kung ibaba natin ang 800 voters per precinct to 200, leading pa rin ang ating gagamitin, hindi po lalagpas sa 5 oras ang botohan. Hindi lalagpas sa 5 oras ang botohan, hindi lalagpas sa 3 oras ang bilangan. Pagkatapos ng alas 4, alas 5, transmit na po ng resulta, walang pinagkaiba sa Smartmatic. The biggest difference there, however, is ang eleksyon. Mapagkakatiwalaan dahil binilang sa presinto, binilang sa harap ng publiko. Nakita mo yung one true count. Hindi tulad ngayon na ang makina lang ni Smartmatic ang marunong ang may alam kung paano niya binilang ang boto. Wala tayong kalaban-laban sa sistemang iyan. Kailangan ang boto ay bibilangan sa harap ng publiko para walang makalusot na mga mandaraya. At i-transmit automated na ma-hijack ang resulta ng mga politikong patalo na. So ito lang po, kung ano ang best practice sa manual election, yun ang gagamitin natin. Kung ano ang best practice sa automated election system, yun ang gagamitin natin. I-combine natin, that's the hybrid election system. Hindi po yung hybrid election system na panlilin lang lamang ng Comelec para pagtakpan o paboran si Smartmatic. So, give me time. Tingnan ko po yung presentation ni Commissioner Casquejo. Sasagutin ko po yun dito. I will rip that to pieces in front of you, in public.
So, tingnan po natin, mag-technical working group daw sila, magpapaimbita na naman ako, magpapakapal na lang ako ng mukha para sa bayan, tingnan po natin kung iimbitahin nila ako. Kung hindi, you po yun sa inyo. Ito pala ngayon nakikita na po natin na ipipilit at ipipilit talaga nila ang Smartmatic, ang cheater, killer Smartmatic. So, what would you want to do? Ba natin that we will live a life of unfortunate consequences every time na may eleksyon, o we will stand up and fight together as one? Wala po. Walang tatalo sa sambayanan. Kung magkaisa po tayong lahat at sabihin natin, patalsikin si Smartmatic, tanggalin yan, gawing hybrid election system, wala pong magagawa ang ating mga politiko. Remember, sinabi na po ng Pangulo, huwag na yung Smartmatic na yan. May order po siya sa DICT kay Acting Secretary Reo dati pa lang. Dati pa, last year pa. So, COMELEC, magbabantay kami at mag-iingay kami now that we are many. So, sa ngayon pa lang, ang pagkakaalam ko, we already have 20,000 members dito sa People's Alliance for Clean Elections in the Philippines. 3 days pa lang po, matapos po tayong nag-launching, we already have a pool of 20,000, more than 20,000 members and affiliates. At kanina may isang grupo rin na sumanib. Marami, mga grupo po, magkaisa po tayong lahat. Pag alam po nila kung gaano tayo karami, that's the time the people will win. Kahit pa, wala tayong mga political power. Konti man ang ating political power, konti man ang ating political voice, pag pinagsama-sama natin yan lahat, nobody can beat the people. Walang tatalo sa atin. So let's grab our future back from their hands. Papawiin natin ang ating kinabukasan, ang ating bansa sa kanilang malupit na paghawak sa atin. That is for you, for everyone, for all of us. So marami pong salamat sa inyong lahat, mga kababayan. You take good care of yourself. I pray that God will always bless you every time, all the time. Maraming salamat po.